Purihin na si Yahweh na ating Diyos na makapangyarihan. Ating pong balikan ang ginanap na Thanksgiving celebration sa poblasyon sa bayan ng Dumaran. Nakarang linggo, March 24, 2024, ito'y ginanap sa isang tahanan sa pamagitan ng ating mga kapatid sa pananampalataya sa Panginoon na nag-aalab ang kanilang puso na maglingkod sa Diyos na buhay. Ang kanilang naging tema ay hango sa aklat ng mga awit 144 verse 1. Sabi dito ay purihin si Yahweh na aking kanlungan, pagkikibaka ako ay sinanay, inihanda ako upang makipaglaban. At meron din pamagat ang kanilang pagpapasalamat, yung araw na iyon na araw ng pagpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Bagaman ito'y kauna-unahan na selebrasyon ng pagpapasalamat buhat ng itatag ang gawain ng Panginoon sa pangunguna ng buhay ng mga lingkod ng Diyos, Pastora Training Buelba, kasama ang iba pang mga church leaders na ginamit at maging sa buhay ni Ma'am Irene na bukas ang kanilang tahanan kasama ang kanilang pamilya na nagkakaisang naglilingkod sa Diyos na buhay sa patnubay ng kanyang kapangyarihan at presensya. Papasalamat din tayo sa mga kapatid sa naging tagumpay ang gawain na idinaos doon sa lugar na ayon at naging mapayapa ito hanggang sa matapos ang gawain. Maging sa buhay din ng mga kabataan na naglaan ng oras at lakas upang tulungan si Ma'am Irene. Sa kabila ng maraming gawain sa school ay nagbigay sila ng panahon para sa gawain ng Panginoon. Makikita mo at mabibless ka talaga sa kanilang pagkakaisa na sama-samang tumutulong upang itaguyod ang gawain ng Panginoon sa lugar na iyon. Nagpapasalamat din tayo sa buhay ng ating kapatid na pinagamit ang kanyang bangka upang sakyanan ng mga kapatid at mga lingkod ng Diyos buhat sa Dumaran Mainland sa Barangay Santa Teresita, patawid ng dagat patungong Barangay Poblasyon at maging pabalik ng mainland. Kapag ang puso ay nag-aalab sa paglilingkod sa Diyos na buhay, na nag-uumapaw na kagalakan, walang malawak na dagat na makakapaghadlang upang makatawid papunta sa ibayo para idaos ang gawain ng Diyos. Papasalamat din tayo sa buhay ng lingkod ng Diyos na ginamit upang ipaabot ang kanyang mensahe sa mga kapatiran. Naging paksa ang mensahe ng Diyos ay ang buhay ng ordinaryong bata na si David bago siya naging hari. So alam natin ang buhay ni David ay bago siya naging hari, maraming mga pagsasanay sa kanya upang siya ay maging hari at alam niya na ang trabaho ng pagiging hari. Upang alam niya ang magiging trabaho ng isang pagiging hari. So kapag ang isang hari na namumuno sa isang kaharian, puro labanan ito. Kaya si David ay sinanay ng Diyos sa pagkikipagbaka at maging sa pagkikipagdigma. So una niyang mga kalaban ay hindi muna mga karatig bansa, kundi ang mababangis na mga hayop, mga mag-aagaw ng kanyang mga inaalagang tupa. Si David ay isang pastol ng mga kawan ng kanilang amang si JC. Sa kanyang pagkikipaglaban sa mga mababangis na hayop ay natututunan niya kung paano ang makipagdigma. Habang hindi lang pag-aalaga ng tupa ang ginagawa ni David, kapag nakita niya na ligtas ang mga tupa habang nanginginain sa kapatagan, siya naman ay pumupunta sa isang lilim ng punong kahoy at tumutugtog gamit ang kanyang plauta. Kung kaya't si David ay tinawag na malapit sa puso ng Diyos dahil sa kanyang pagpupuri sa Diyos na buhay. Ganon din sa buhay nating mga mananampalataya, marami tayong susuungin ng mga pagsubok bago natin maabot ang antas na mataas na pananampalataya sa Diyos. Halimbawa sa trabaho, bago ma-promote ang isang empleyado, ay may mga iba't ibang uri ng trabaho na dapat pagdadaanan at kapag ito ay nasa hustong kaalaman na, ay karapat-dapat na siyang ilagay sa posisyon na iyon dahil meron na siyang malawak na karanasan. Sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan ay meron tayong malawak na karanasan mula sa kanyang presensya. Mas masarap ang maglingkod, lalo na kung ang malawak na karanasan natin sa Diyos. Ang isang sundalo, ang karapat-dapat na ma-promote sa mataas na posisyon, ng pagkasundalo ay yung maraming karanasan upang siya na ang mamuno sa buong kawan na iyon ay alam niya na ang dapat gawin at estratehiya sa pakikipaglaban sa kaaway.
Maging sa buhay ni David, siya ay na-promote ng Diyos bilang hari hindi sa mukha-kisig, kundi sa karanasan din ng kanyang pakikipag-adigma. Ang karanasan ay mahalaga sa paglilingkod sa Diyos. Panahon, paano natin maibabahagi sa iba kung tayo mismo ay walang malawak na karanasan mula sa Panginoon. Mas malawak na karanasan na paglilingkod, mas matatag na pananampalataya sa Diyos. Salamat sa naging tagumpay ng gawain ng Panginoon na ginanap sa Barangay Poblasyon Dumaran noong March 24, 2024 dahil sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. So sa Diyos ang papuri at pasasalamat, mataas na pagsamba sa kanyang pangalan sa oras na ito.